Magandang araw mga kababayan. This is Dante Klink ang II, Chairperson of the Commission on Filipinos Overseas. The CFO is the government agency that helps Filipino immigrants prepare for a successful life overseas. Unlike other migrant-focused agencies, the CFO plays a unique role in strengthening the economic, cultural, and political ties between Filipinos overseas and the Philippines. Even before our kababayan leave for foreign lands, CFO equips immigrants with information and helps them easily integrate into their destination countries and prepares them to become successful ambassadors of Filipino culture and excellence. For us at the Commission on Filipinos Overseas, the global Filipino diaspora is an untapped resource beyond remittances, waiting to be unlocked for intellectual, cultural, and national growth. As we strengthen the fabric that connects the global Filipino community through various programs and initiatives, we transform the challenges of brain drain into opportunities of brain gain. The CFO seeks to nurture the strong sense of Filipino community across the globe, while also encouraging them to contribute to the nation's development. We thank Radyo Pilipinas for giving us this platform to the challenges and triumphs of migration and development. We hope that the global Pinoy will be made aware of the programs and services that empower them toward meaningful migration and pave the way to immigrant success. Tandaan, kabayan, para sa inyo ito, mabuhay ang bagong Pilipinas. Narito na ang programang mag-uugnay sa mga Pilipinong naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong hatid ng Commission on Filipino Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Tinig ng bayan, lakas ng katotohanan. Himpapawid na may layuning paglingkuran ang mamamayan. Sa bawat kwento may diwa ng serbisyo. Sa bawat balita may puso at paninindigan. Ito ang Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw sa lahat ng Pilipino sa angmang panig ng mundo. Ito ang tambalang RC Carrera at RK Peralta. Kayo po ay nakikinig sa Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas, handog po ng Commission on Filipinos Overseas at ng Radyo Pilipinas World Service. Ngayon ay Tuesday, May 13, 2025. Magtungo po tayo sa mga balita na may kinalaman sa ating mga overseas Pinoy. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. CFO and PAYAC partnership to boost support for Philippine schools overseas. CFO backs RCBC's Bahay Deals for Global Filipinos. CFO pushes for inclusive HIV policies to better protect overseas Filipinos. And FEU recognizes CFO for helping Filipino students gain global experience. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. In a bid to further uplift the interest of Filipino students enrolled in Philippine schools overseas, the Commission on Filipinos Overseas or CFO and the Private Education Assistance Committee or PAYAC formalized a partnership through the signing of a Memorandum of Understanding on Wednesday. Leading the ceremonial signing were CFO Chairperson Dante Klink Ang II and PAYAC Executive Director Dr. Rodora Angela Doris Fernandez Ferrer. The partnership aims to strengthen policy development and enhance the implementation of programs designed to support Filipino learners abroad. Under the agreement, PAYAC will provide technical assistance in creating a comprehensive database system for PSOs. This system is expected to play a significant role in the formulation of policies and in streamlining the implementation of educational initiatives tailored to the unique needs of PSOs. Also present at the signing ceremony were CFO Undersecretary Arlene S. Borja,
Project Management Division Chief Marita Del Rosario Apatad, and PAYAC Representative Mr. Ayman Evarola. Established in 1968 through Executive Order No. 156, signed by President Ferdinand E. Marcos Sr., PAYAC serves as the trustee and administrator of the Fund for Assistance to Private Education. Over the years, the organization has played a crucial part in supporting and advancing private education in the Philippines. This partnership marks a significant step towards strengthening the global reach of Philippine education and ensuring that Filipino students overseas continue to receive quality, inclusive, and well-supported academic experiences. To further support overseas Filipinos in building long-term, secured future in the Philippines, the Commission on Filipinos Overseas expressed strong support for the launch of Bahay Deals, a pioneering real estate platform introduced by RCBC in partnership with Talino Venture Studios. The unveiling took place at the event Accelerating Your Market Expansion to Global Filipinos, held at the A.T. Yuchenko Center in Bonifacio Global City. CFO officials including Undersecretary Borja joined top government leaders and private sector partners at the event, which showed growing interagency support for innovative tools that expand economic opportunities for Filipinos overseas. According to Yusek Borja, these pioneering platforms make the dream of coming home and building a future in the Philippines more achievable. Bahay Deals is designed specifically for the global Filipino community, offering a secure, AI-powered platform for accessing verified property listings, flexible cross-border financing, and curated investment opportunities in the Philippines. The platform helps overseas Filipinos, including migrant workers and immigrants, make confident, goal-driven decisions about investing in homes back home. For the CFO, whose mandate is to promote the welfare and interests of Filipinos abroad, this initiative aligns closely with its mission to support reintegration, financial empowerment, and sustainable ties between Filipinos and their homeland. In other news, the Commission on Filipinos Overseas is stepping up efforts to ensure that overseas Filipinos, not just workers but also spouses, students, and migrants, are better protected under future HIV and AIDS policies. At a recent consultative meeting led by the Philippine National AIDS Council, the CFO highlighted the need for inclusive, stigma-free health programs that reflect the realities of Filipino migrants abroad. CFO Representative Graciel Paginto stressed that many of the agency's clients, including Filipino spouses and fiancés of foreign nationals, are just as vulnerable to HIV risks as overseas workers. She called for the use of the term migrants instead of workers in policies to make sure no one is left behind. The meeting also addressed urgent gaps in HIV support across the migration process, from pre-departure education to reintegration of Filipinos. These include limited health data, weak awareness campaigns, and the need for stronger embassy assistance. For the CFO's stakeholders, many of whom are leaving the country for love, study, and long-term migration, stronger and more inclusive policies mean better protection, better access to care, and fewer barriers to live healthy, dignified lives abroad. That this consultation is part of a series of dialogues aiming to strengthen health protections for all Filipinos overseas. Meanwhile, the Commission on Filipinos Overseas has been recognized by the Far Eastern University Institute of Tourism and Hotel Management as a key partner in helping Filipino students gain global experience in the hospitality industry. During FEU's Industry Partners Appreciation Day on April 30, the CFO was honored alongside top hotels, travel agencies, and government offices for its role in supporting student internships abroad. But this recognition goes beyond the plaque. It affirms CFO's critical role in preparing young Filipinos and their families for overseas programs.
For many parents, the CFO's involvement offers peace of mind, knowing the government supports the program their children are entering. By equipping future tourism and hospitality professionals with international experience, the CFO is investing in a globally competitive Filipino workforce and helping shape the next generation of proud overseas ambassadors. Alamin ang mga serbisyong inihahatid ng Commission on Filipinos Overseas. Serbisyong CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. Ngayong araw ating pag-uusapan ang isa sa mga programa na handog ng Commission on Filipinos Overseas para sa ating mga media partners sa kanilang mahalagang papel sa pagbibigay kaalaman at advocacy sa larangan ng migration. Ang Migration Advocacy and Media Awards or MAM Awards ng CFO. Tama ka dyan, partner. Sa ating mga viewers and listeners, maaari po kayong mag-send ng inyong mga katanungan via Facebook. Tayo ay live ngayon sa Facebook pages ng Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Tama yan. Bago po tayo magsimula ay iniimbitahan rin po natin ang ating mga kababayan na mag-comment lamang sa aming Facebook Live dyan po sa inyong mga screen at babasahin po natin maya-maya lamang. Upang bigyan tayo ng mas malalim na paliwanag tungkol sa MAM Awards, pinaunlakan tayo ngayong umaga ng ating espesyal na panauhin mula sa CFO. Let's welcome Mr. Frenzel Louis T. Tinga, ang Supervising Immigrant Services Officer ng Project Management Division ng CFO. Good morning, Magandang umaga, sir. Sir Friends. Welcome po sa Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Ayan po. Magandang umaga, RK. Magandang umaga, RC. At sa listeners po natin sa Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Ayan, iangat lang natin ng konti ang ating mikropono, Sir Friends. Nako, welcome at excited po kami malaman ng ang mga programa natin dito sa CFO. Siyempre, yung MAM Awards para po sa ating mga kababayan na Sir Friends na maaaring hindi pa ganon kapamilyar sa CFO at mga programa nito. Maaari mo ba kaming bigyan o bigyan niyo po kami ng paliwanag kung ano nga ba ang MAM Awards? Okay. Ito nga, RK and RC. No? So may special program po ang CFO na specific po for our media friends. And ito po ang tinatawag natin na Migration Advocacy and Media or MAM Awards. So, this was established in 2011 pa. So, ganun na po siya katagal para po i-recognize natin yung mga media works po ng ating mga nasa media po na sector. Especially na sila po yung nagbibigay spotlight po sa mga issues ng ating mga kababayan na nasa abroad. Oo, totoo yan, Sir Friends. Kasi kung wala yung mga media partners natin, paano natin malalaman yung mga achievements, stories ng ating mga overseas Filipinos? Ano nga po? So, thank you CFO for that program, no, RK? So, Sir Friends, tanong ko lamang po, anong klase po ng media category yung maaaring sumali sa MAM Award? So, ano-ano po yung pagkakaiba ng mga categories na nasa ilalim nito? Depende sa parangal na pwedeng mabigay sa kanila. Okay, so marami po tayong categories dito, no? So, medyo inclusive po ang awards na ito. So, isa-isahin po natin. So, meron po tayong Print Journalism Award. So, under po this, sila yung mga, halimbawa, books, newspapers, magazines na nagtatakal on issues on migration. Print journalism. Yes. Meron din po tayong Radio Journalism Award. So, ayan. Hindi lang po pwedeng sumali ang CFO. Kaya syempre, Naservisyong programa CFO. po natin. Yes, yung tama. awarding. Oo, ibigay na natin sa iba. So, yung iba pong mga radio shows na yan po ang kanilang topic or tinatakel, pwede po silang sumali po sa ating MAM Awards. Meron din po tayong TV Journalism Award. So, meron po tayo ditong TV regular program, yung mga TV series or yung mga episodic shows po Na sa nagfi-feature television sa na nagfi-feature ng Oo. mga different stories on migration. Okay. Then, meron din po tayong Film Media Award. So, under this category, pwede dito ang documentary,
Okay. at full-length film. So, alam niyo naman siguro, isa sa mga awardees natin, yung Hello, Love, Goodbye, for example. Wow. Dahil nasa Hong Kong sila, di ba? Movie ni Catherine at saka Oo. ni Napanood ko Alden yan, Sir Richards. Friends. Diba? Sasabihin ko sana isang partner niya. Si Alden pala. Okay. Yes. Oo, So, si Alden. Then we also have the Interactive Media Award. So ito naman po ay yung mga sa internet-based naman siya. So pwede pong best website, Oo. best blog. Dati po blog pa lang. Nung 2011 nagsa-start oo. tayo. Ngayon, But eventually may vlogs na rin pa. Vlogs na. Vlog at Yes, vlogs. So pati yon sinama na rin po natin. We also have Advertisement Award and lastly po itong mga Media Advocate Award. So yung mga media personalities po natin, or halimbawa mga vloggers, pwede po silang mag-join dito. Basta ang mga fini-feature po nila sa kanilang mga channels, sa kanilang mga media works ay related to migration. Ang galing. Ang daming categories. So, Daming lahat categories. pwedeng sumali Tama. talaga. So, ang tanong ko lang, Sir Friends, bakit mahalaga ang MAM Awards sa mga Pilipino? Kasi partner, lalo na sa mga overseas Filipinos at mga OFWs, paano naiiba ang advocacy na pang-migration ng MAM Awards sa mga traditional na media awards? Kasi nakita ko yung mga categories, meron na rin tayo niyan sa mga present media awards natin. Yes. Ano po ang kinaibahan nito sa MAM Awards? So ganito, 'di ba? We have more than 10 million Filipinos overseas. Yes. So they're present in more than 200 countries. So hindi naman natin 'yan lahat, alam natin kung ano mga balita sa kanila. And with the help of the media, nalalaman natin kung ano yung mga issues, Totoo. different issues ng ating mga kababayan in different countries. Opo. So natanong mo, RK, anong pagkakaiba niya in different agencies, be it government or private, na mga traditional awards. So, for example, no, sa government, sa PSA, meron silang sariling media awards. There's Catholic Mass Media Awards. Yes. Merong FAMAS. Itong MAM Awards naman ng CFO, kung bakit siya different, ay tayo lang ang government agency na nagbibigay ng ganitong klaseng awards sa media na ang focus ng kanilang work ay migration. So, dapat ayun po, kung na-uplift po nila ang image ng ating Filipinos sa overseas, kung ina-advocate po nila ang mga issues po ng ating mga Filipinos overseas regarding their welfare, yun po ay binibigyan po natin ng parangal. Opo. So, basically, ang difference po is migration-related po ang focus ng Yes. media advocacy and media awards. So, binanggit po, Sir Friends, kanina na ang layunin nitong programang ito ay maitampok ang mga kwento, storya ng ating mga kababayan abroad. Maaari niyo po ba kaming bigyan ng ilan sa mga paksa or topic po na saklaw ng entry sa MAM Awards? So, marami pong issues ang kinakaharap po ng ating mga overseas Filipinos na nafi-feature po ng ating mga media, no? So, halimbawa, human trafficking, Opo. illegal recruitment, brain drain, brain gain, brain circulation, social cost of migration, issues po ng mga remittances. Oo. Isa po sa mga awardees natin ay ang show po ni Marian Rivera na Tadhana. So, kung Opo. familiar po kayo doon. Yes, opo. So, they feature po yung mga issues po ng ating mga Domestic OFWs. So, Yes. HSWs, domestic oo. helpers. May mga episode tayo doon halimbawa na ginawa siyang domestic helper Oo. sa Saudi Arabia. Pero pagdating doon, ginawa siyang baby maker. Yes. So, minsan yung mga issue pong ganun. Minsan pag halimbawa, napatay niya ang kanyang employer dahil inaabuso siya. So, pinapakita doon kung ano yung sitwasyon po ng ating mga OFWs pag nakukulong po sila sa ibang bansa. Oo. Minsan nagpi-feature din ang show na yun ng mga success stories. Opo. Halimbawa, isang victim ng human trafficking, isang domestic worker in Hong Kong, pero nag-aral siya, nagpursige Totoo siya, po. and eventually ay nagkaroon siya ng BPO company in Davao. Ayun. So, ganun po yung mga iba-ibang kwento po. Din yung Oo. ibang Tsaka kwento. mga Meron din iba't ibang po, issues ng actually ating mabanggit ko lang Sir OFWs. Friends, meron tayong pa-few awardee na ganyan, si Ms. Zita Cabais. Yes. So dati po siyang, napunta po siya sa France para maging HSW, and then pagdating po niya doon, inabuso siya ng kanyang employer. Ngayon, pa-few awardee na po siya. Wow, So galing. ilan lamang yun sa mga success stories. At dapat nating pasalamatan ang media kasi finiture nila yun, di ba? Na Yes. despite the problems, the experience abroad, nagamit po Yes. nila yung kanilang problema, mga naging issue doon para sila maging matatag, magpursige na lalong
umunlad at maging successful Opo. pag-reintegrate dito sa Ang Pilipinas. ganda. Tama yun. So, partner, balik lang ako dito ulit sa Ma'am Awards. May tanong lang ako sa iyo, Sir Friends. Paano po makakasali sa Ma'am Awards? Pwede ba ang self-nomination? Paano at saan po dapat mag-submit ng mga entries? Okay, Ayun, so- kasi maraming categories kanina eh. So, no? maganda pong katanungan yun, no? Kung tinanong po ni RK kung pwedeng self-nomination, pwede po. Ayun. Actually, marami po sa mga entries po natin ay via self-nomination. Majority yan, Oo. sir. So, dati po, nire-require po natin talaga na physically po mag-submit ng mga Opo. entries. Yes. But due to our evolving technology, pwede na po ngayon mag-submit via Online. email, Ayun. via Google Drive, or kung gusto niyo po USB, nagre-require lang po kami ng physical doon po sa mga magsasubmit ng mga books. Yes. Oh. Eh, syempre books, di ba? Opo. So, may specific mechanics po ba yan, Sir Yes Friends? po. Saan nila makikita yan? Makikita yun niyo po ang mga mechanics po ng ating Ma'am Awards. We have a website, mamawards.cfo.gov.ph. At ang primer din po ng Ma'am Awards ay nasa CFO website Uploaded. din. Oo. Oo. So for information about Ma'am Awards, pwede nilang basahin, i-download yung primer. Yes. Sir, napunta tayo dun sa tanong na mechanics. Ano nga po? So, paano po natin ini-evaluate pala yung mga entries na pinapadala ng ating mga media partners, practitioners, institutions, and other individuals na interesado sa Ma'am Awards? Paano po sinisigurado din ng ating komisyon na may diversity sa mga nananalo dito sa Ma'am Awards? So, salamat sa tanong mo, RC. No? So, sa pagpili po ng mga awardees po natin sa Ma'am Awards, we have criteria. Yes. Yan po yung sinusunod po ng ating mga panel of judges. No? So, kasama na dyan ang originality, creativity, at impact. Oo. Impact po. Tapos, kung paano niya po na-uplift ang image po ng ating overseas Filipinos. So, ito po hindi po luto lang ng CFO kasi nag-i-invite po tayo ng judges Opo. from the migration and media sectors. So, usually nag-iiba-iba yan per year, no? Kung sino yung mga judges natin. But in the past, nag-i-invite po tayo ng judge from PIA, Yes. from PCO, Presidential Communications Office, sa KBP. So, tsaka sa mga iba't ibang NGOs Civil na involved sa society, migration opo. sector, including po civil society. Mm-mm. So sila po talagang very stringent yan sila na Ayun. sa Yan ang pagpili maganda. po ng Oo. ating mga At entries. talagang yung criteria, originality, creativity, Yes. napakaganda. Oh, Sir Friend, so bale nabanggit mo nga kanina na very stringent ang ating judging panel, selection committee natin pagdating sa mga awardees ng Ma'am Awards. So simula 2011 nung establishment nito, ilan na po ang naging past awardees at saan po silang bansa nanggagaling usually? So we have 99 awardees na po since it was established. At yung mga winners natin ay from 20 countries. But 20 most of the winners came from the Philippines and the US. Ang US naman kasi talaga is the top destination country Yes. of our migrants. Correct. So doon po medyo marami. But we have previous winners po in Asia and Europe as well. Such as South Korea, I Yes. think, tama. And Yes. meron din yata sa Hong Saudi. Kong. Yes, opo. Oo. Sir Friends, may bagong announcement daw po ang CFO ngayon. So nabalitaan namin na ngayong taon bukas na po yung nomination ng ating 2025 Ma'am Awards. Hanggang kailan po yung submission? So kailan din po yung awarding nito, sir? Kung para dun sa mga interesado nating viewers and listeners. Yes po, open na po ang nomination ng ating Ma'am Awards. So, anybody po from the media sector, you could submit po entries until July 31, 2025. And the awarding will be in December. So, natanong nyo, bakit December? Bakit ang layo pa? Because December is the celebration of the month of overseas Filipinos. At ito pong conferment of Ma'am Awards is one of the activities of the CFO for the celebration of our MOF. So sa every December po, itong MOF po ay nagpagbibigay-pugay sa ating mga overseas Filipinos because of their contributions to Philippine development. Opo. Ulitin lamang po natin, Sir Friends, July 31 po, 2025 ang deadline ng ating submission. Kaya kung may entry po kayo
kayo, simulan nyo na po yung paghahanda. Pwede na po kayong mag-submit ng inyong mga entries. Ano nga, partner? Tama yan. Ang gandang balita niyan, Sir Friends. Huling katanungan lang bago tayo magtungo at dumako sa Facebook Live questions. May papel ba ang Ma'am Award sa policy making ng gobyerno hinggil sa migration? Kasi syempre yun din yung mandate ng CFO ang policy making. So ano po yung ano natin doon? Magandang katanungan yan, RK, no? So, yung mga awardees po natin previously, dahil nakapag-raise po sila ng different issues po on migration, ang ating mga policy makers, ang ating mga leaders, nagiging aware po sila kung ano yung mga problema po ng ating mga kababayan abroad. One of the example, one of our earliest winners, isa po yung documentary po ng GMA. Ito pong Batang Halaw. So, nung time po, konti pa lang po yung kaalaman natin na may ganito palang problema. Opo. Meron palang mga stateless na Filipino children. Pinapanganak po doon sa Sabah. Ito yung mga walang access po sa education at sa basic health services. Hindi rin po nakaregister yung kanilang Tama, po. RCO. Hindi sila nakaregister sa PSA. Wala silang birth certificate. Yes. So, hindi nila ma-access yung services po doon sa Malaysia. Opo. Imagine mo yung documentary na yun, naging aware. Naging aware ang ating mga policy. Ay, may mga problema pala na ganito. Mga national government agencies. So, because of that po, because of these TV shows, TV programs na fini-feature po ito, nalalaman nila na ay kailangan pala na magkaroon tayo ng program sa sector natin na ganito na overseas Filipinos. May ganito pala silang problem. So kaya tayo sa CFO, 'di ba? Meron tayong educational assistance na tinatry na i-work out with other government agencies like DepEd. Paano sila mabigyan doon ng educational assistance. Tapos yung mga LGUs din doon sa Southern Philippines, tinitingnan nila kasi marami pala doon nagiging backdoor exit, nakakatawid. Oo, tama. Nakakatawid sa Yes, Malaysia sir. because iniiwasan nila yung war in the past doon sa Southern Mindanao. Kaya maraming nagiging irregular migrants. Yes, napaka-powerful talaga Yes, ng media, 'di ba? Napaka-powerful ng platform na 'to dahil sa Ma'am Awards, dahil sa mga entries na sinasubmit ng ating mga kalahok dito sa awards na 'to, nabibigyang pansin yung mga ganong sectors. Ayun. So, thank you talaga sa Ma'am Awards. Anyway, Partner, Sir siguro Friends. magbasa lang tayo ng Oo. 2 or 3 mga katanungan dahil syempre meron din tayong time dito sa Serbisyong CFO. So, Ayan, basahin na natin ang mga ibang katanungan. Sir Partner. Friends, may natanggap tayong questions via Facebook mula sa masugid nating viewer na si Darlene May San Juan. Ang tanong po ay, sa paglipat ng media consumption sa AI-generated content, paano pinapanatili ng CFO at Ma'am Awards ang human-centered storytelling? Ayan. Oo. Diba? Very relevant. Magandang katanungan kasi marami na ngayon mga chat GPT, di ba? Yes, oo. Mga yung because of technology, so AI generated. So binibigyang halaga na talaga sa secretary, kahit sa secretariat pa lang sa screening process at sa board of judges, very important po ang originality po ng work. Yes. Yes. So we have experts po from different sectors na talagang bubusisiin po ito. No? Maganda yan. Oo. So, ganyan po tayo ka-strict sa CFO. Ayun, maraming salamat, Sir Friends. Isa pa hong katanungan galing sa ating tagapanood at tagapakinig na si Trixie Cortez. Paano hinuhubog ng mga Ma'am Awardees ang perception ng kabataan tungkol sa pagtatrabaho sa abroad? So, alam mo RK, information is power. At yan po yung magandang nabibigay po ng media sa public, di ba? Information. Kung ano yung pwede nilang datnan pag sila ay nag-migrate, pag sila ay nagtrabaho abroad. Opo. So, because po of these features, stories po ng ating mga Ma'am Awardees, nalalaman po ng ating mga kabataan na hindi lang bed of roses ang pagmamigrate. Totoo. Marami silang pwedeng ma-encounter na problema abroad. Totoo. Sacrifices, yes, oo. responsibilities. Kailangan nila ng maging responsable. Kailangan nila na aware sila kung ano yung country na pupuntahan nila, Yes. kung ano yung mga immigration laws doon. Opo. Kung pupunta ka ng Saudi Arabia, Diyos mo, ibang-iba yung rules nila compare sa Pilipinas. Pilipinas. Medyo may pagka-liberal tayo, di ba? Opo, totoo So, yan, Sir ayan po, Friends. hinuhubog nila yung public perception po
especially sa pagmamigrate. Thank you dyan, Sir Friends. Napakagandang programa ng Ma'am Awards. Bago po tayo matapos para sa ating mga viewers and listeners na interesadong sumali sa Ma'am Awards, ano po yung inyong pinakamahalagang payo or mensahe na nais ibigay sa kanila? Actually, gusto lang po ng CFO on behalf po of our Secretary Clink Ang II. Yes, sir. Gusto po nating magpasalamat po sa ating mga media partners, and ito pong programa na itinayo ng CFO. This is our way of thanking our media partners and strengthening our ties with them. Marami Yes. pong advocacy po ang CFO. And isa po ito rin sa way po na tinitingnan natin, ginagawa natin para matulungan din po tayo na media para po ma-advocate po ang Yes, mga sir. different programs Oh. ng Yes. CFO that will benefit po the welfare of our kababayan abroad. Ayun. So maraming salamat po, Sir Friends, sa pagbabahagi ng inyong oras, kaalaman at napaka-inspirasyong talakayan ngayong araw. Talagang marami po kaming natutunan tungkol sa Ma'am Awards. At syempre, kung nais ninyo pang malaman ang iba pang detalye tungkol sa Migration Advocacy and Media or MAM Awards ng Commission on Filipinos Overseas, huwag po kayong mag-atubiling bisitahin ang opisyal na website ng CFO at ang aming mga Facebook pages para sa verified, updated at kumpletong impormasyon. Tama ka dyan, partners. Sama-sama nating itaguyod ang imahe ng mga Pilipino sa buong mundo sa pamamagitan ng makapangyarihang tinig ng media. Sa bawat kwento ng migrante, may media advocate na kasama para sa bayan, para sa kapwa, para sa katotohanan. At dito po sa CFO, tinitiyak natin na patuloy tayong magbibigay pagkilala sa mga media practitioners at institusyon na buong pusong itinataas ang kwento ng ating mga kababayang Pilipino sa angmang panig ng mundo. Alamin ang mga serbisyong inihahatid ng Commission on Filipinos Overseas. Serbisyong CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. At nagdaan na naman ng isang araw ng pagsasahimpapawid para sa ating mga kababayan. Sa bawat kwento, bawat impormasyon at bawat serbisyong hatid namin, layunin naming mapalapit ang gobyerno sa bawat Pilipino sa angmang panig ng mundo. Tandaan, kababayan, basta't balita at serbisyong publiko. CFO, kasama mo saan man sa mundo. Hanggang sa muli, ito ang Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.